May ibinigay po ang Canada sa Pilipinas, mga kaistorya. At ito po mga kaistorya ay matindi. Ito po ay para dyan sa West Philippine Sea. Ang ibinigay na ito ng Canada sa Pilipinas ay isang bagay na hindi kailanman kayang ibigay ng China sa bansa po natin. At malabo nilang gawin yon, mga kaistorya. Pero bago ko ibigay sa inyo ang balita tungkol dyan, ay gusto ko muna po mga kaistoryang ibahagi sa inyo itong akin pong nasaliksik. Isa po itong sekreto ng Chinese militia na nag-leak. At dito po sa impormasyon na ito, sana ay may matutunan po ang atin pong gobyerno kasi naging napaka-epektibo po nito sa West Philippine Sea. Alam nyo bang ang Chinese militia, mga kaistorya, yan po ay mga mangingisda na affiliated po sa pulisya o sa armed forces po ng China. Pero yan po mga kaistorya hindi simpleng mga mangingisda dahil ang sabi yan ay mga armado. Training po talaga yan. Alam nyo bang sila'y naka-payroll sa gobyerno ng China? Bayad po sila. Kaya pala sila ay porsigido. Yun ang akin pong nasaliksik na impormasyon. Ang sabi po dito via satellite, a report from the Center for Strategic and International Studies revealed that the Chinese government was paying the militia to cover operating costs rather than being humble fishermen fired by zeal for their country. The captains appeared to be on the government payroll. Tingnan niyo, bayad sila. Kasi nga naman kung mangingisda lang sila, mga kaistorya, illegal na mangingisda sa West Philippines, bakit naman sa West Philippines silang sila tututok? At bakit naman nila isusugal yung buhay nila? Alam na naman nilang magagalit tayo sa kanila. Yun pala, mga kaistorya, bayad, porsigido. Ay kung ganon din kaya ang gawin ng gobyerno natin sa ating mga mangingisda. Kasi sa ngayon, ang ibinibigay ay parang subsidiya. Parang hindi na nga subsidiya, parang tulong na halimbawa tungkol sa gasolina, minsan pagkain, at sinasabi nila na kanilang sasamahan, susuportahan, ini-encourage nila. Well, hindi sapat yun eh. Paano kung gayahin kaya ng Pilipinas, no? Ang taktika ng China? Suportahan nila. Pera. Kasi siyempre may mga pamilya yan. May mga pamilya yan na binubuhay, may mga pinag-aaral yan eh. Gusto ng gobyerno natin na maging visible, mapanatili yung presensya natin sa West Philippines Sea para hindi iwasan ng mga mangingisda natin yung area na yon na kung saan sila binubuli ng mga Chinese, mga kaistorya, ay suportahan, hindi lang basta samahan, bayaran. Ay balagay ko, pag ginawa ng gobyerno natin yan, mga kaistorya, kukuyogin ng mga mangingisda yan, 24 oras, araw at gabi, yung West Philippine Sea. Ganun naman talaga ang realidad ng buhay. Di po ba, mga kaistorya? Kung bakit ko sa inyo ipinakita, itong isang reference na ito, mga kaistorya, kasi ang tinutukoy po dito ay surveillance na ginagamitan po ng spy satellite. Kita ninyo, mga kaistorya. Minumonitor po ng spy satellite ang galawan ng China, partikular na itong Chinese militia. Araw at gabi, kahit pa sila ay nakukoveran o natatakpan ng mga ulap, kayang madetect ng satellite na ito ang lokasyon ng mga vessels ng China. Kahit pa madilim na gabi, kayang masubaybayan sila ng satellite na ito. Wala nga pala mga kaistoryang pagtataguan ang mga vessels ng China. Mga kaistorya. Tingnan ninyo. Itaas muna natin. Basahin natin Satellite offers a way to find out even over a sea that is hidden by clouds for half the year.
or sa space specializes in automated analysis of images from synthetic aperture radar which sees through clouds and darkness. Yan yung pinaliwanag ko sa inyo, palakihin ko nga para mabasa din ninyo. Their analysis revealed that the mast fishing boat, ibig sabihin mast fishing boats, marami ha, formed what can only be called a maritime militia. More than 150 boats would assemble into armadas in port and set sail together to the sea's disputed zones. Kagaya dyan sa West Philippine Sea, sumusugod sila. Maramihan, 150 boats eh. Tingnan ninyo, mga Bakit? Bakit porsigido itong mga militia na ito? Suportado, protektado, bayad ng gobyerno ng China. Many turned off their legally required radio trackers hoping to hide. Sinusubukan pa nila mga kaistorya magtago, pero hindi. Hindi makapagtago dahil spy satellite po, mga kaistorya, ang nagmamanman sa kanila. Ano po? Basahin ko pa ito. But in China's view, the entire South China Sea was its exclusive property, which is illegal according to international law. Ang ipinaglalaban nila, historical rights. Samantalang mas matibay yung atin. Yung historical rights, mga kaistorya, gaya po ng Murillo Velarde map. Nagtanong ang mga kaistorya natin dahil naisama ko sa isang content, no? Na 17th century pa lang, meron na po tayong mapa ng Pilipinas na doon malinaw na makikita atin ang Scarborough Shoal. Ano po? Ito ay isang mapa na ipinaguhit ng hari ng Espanya. Mga kaistorya. Ngayon, hawak na ito ni PBBM. Isa itong matibay na ebidensya. Nagtanong ang mga kaistorya natin, ano gagawin dyan sa Murillo Velarde map? Anong kahalagahan yan? Ngayon, sasagutin natin dahil may sagot po dyan si PBBM, mga kaistorya. At pasakalihan ko na kayo tungkol dyan. Yan pong Murillo Velarde map ay isa po sa naging dahilan kung bakit nanalo po tayo sa Hague ruling dun sa tribunal noong 2012, kung hindi ako nagkakamali. Panahon po ni late and former President Noynoy Aquino. O kita ninyo, hawak po yan ngayon ni PBBM. Dito muna tayo sa ipinapakita kong referensya sa inyo, mga kaistorya. Para sa hindi mga nakakaalam pa, wag daw tawaging South China Sea kung di West Philippines. Hindi ninyo naiintindihan po ang sinasabi ninyo. Ilang beses ko nang pinaliwanag. Yung malaking karagatan po ay tinatawag na South China Sea. Marami pong nakapaligid na bansa dyan. Kabilang tayo doon. Isang bahagi lamang po ng South China Sea, yung itinuturing nating exclusive economic zone natin, yun po yung West Philippine Sea. Minsan nakakaumay magpaliwanag, pero kailangan mong ulit-ulitin para maintindihan ng iba na hindi pa nakakaalam. Ang sabi po dito, ito yan the South China Sea is roughly triangular bit of ocean bordered by Vietnam. Yung mga nakapaligid dyan sa South China Sea, Vietnam, Philippines, Taiwan, Indonesia, and China. Naintindihan na po ninyo. Para po doon sa hindi nakakaalam. Mga kaistor, ano ba ang title nito? How Satellites Help Uncover a Maritime Militia in the South China Sea. Anong ibig sabihin? Ito yung nagagawa na itutulong ng satellite, to be exact, spy satellite, para po maibulgar, mailantad yung lokasyon at kung anong ginagawa ng maritime militia ng China. Ito na yung ibinigay ng Canada sa Pilipinas. Isa pong napakahalagang serbisyo at impormasyon. Philippines gets full view of sea violations using Canada's surveillance aircraft. Isa sa nagva-violate po, mga kaistorya, sa West Philippine Sea ay ang China. Yung kanilang Coast Guard, yung kanilang militia, at yung kanilang mga illegal fishing activities dyan sa West Philippine Sea. It took just 70 hours in the air to spot what surface vessels at sea might miss in months. Tinatawag na surface vessels dyan, malamang mga kaistorya, yung nagpapatrolya dyan sa West Philippines, si karaniwan Coast Guard, at ang Navy din naman natin, nagpapatrolya din po dyan.
Ay hindi raw po sapat yun mga kaistorya. Oo, kasi yung pagpapatrolya nila yun na ilang buwan ay ginawa lamang po ng aircraft na ito na 70 hours at sandamakmak ang impormasyong na-gather po ng aircraft na ito, surveillance aircraft po ito. 88 possible violations including ships going dark to avoid detection in destructive fishing methods wrecking Philippine marine ecosystems for its first deployment. Isipin niyo 70 hours. Kung tuloy-tuloy yan, humigit kumulang halos 3 araw yan, mga kaistorya, ng aircraft, no? Na lumilipad. For its first deployment to the Philippines Eastern Seaboard, Canada's Dash 8 surveillance aircraft covered 22,000 kilometers. Its radar and cameras, may radar siya, may camera din siya. Catching sea violation patrol boats might never see. Kaya niyang makita yung hindi kayang makita ng mga vessels, kagaya ng Coast Guard vessel, mga kaistorya. Figuratively and literally, this is an eye-opener for the Bureau of Fisheries, so on and so forth. Kasi naibahagi ko na yung magandang impormasyon, mga kaistorya. Ngayon, para dun sa mga nagsasabing mahina ang Coast Guard natin, kung mahina ang Coast Guard natin, hindi nila mahuhuli, mga kaistorya, itong mga illegal Chinese crew sa dredger. Ganyan kung hindi ako nagkakamali sa Manila Bay. Isipin po ninyo, marami ito ay papaano kung hindi yan basta crew lang? May isang senador dati na nagsabi na pinagdududahan niya na papaano kung itong mga illegal Chinese crew na ito, ng mga dredgers dyan, sa Manila Bay, ay sa gabi bumababa at nagmamanman, nagtitik-tik pala. Ay, nahuli po ng Coast Guard ang ilan sa mga illegal crew na ito ng mga Chinese national. Tingnan ninyo, kailan bang balitang ito? November 20. Actually, matagal ko na itong na-research. Oo, nung pagputok ng balitang ito, nakita ko na, hindi ko muna agad ibinalita kasi hindi related dun sa mga contents ko. Ngayon, related, ibibigay ko na sa inyo. On Tuesday, the Philippine Coast Guard boarded a domestic dredging vessel at an anchorage near Manila, sa Manila Bay, and discovered that a large share of the crew were undocumented Chinese nationals, 4 of whom attempted to hide. Sinubukan pang magtago sa autoridad natin from the authorities during the inspection. About this, so on and so forth. Mabuti. Malaki ang nagagawa po ng Coast Guard natin, huwag nating mamaliitin, mga kaistorya. Yung sinasabi po, na bakit hindi pa daw tayo mag-deploy ng warship dyan sa West Philippine Sea? Ang magdidesisyon po niya si PBBM at ang desisyon po ni PBBM ay white ship o Coast Guard ang ipapadala natin dyan sa West Philippine Sea. Hindi natin babaguhin. Hindi warship. Mga kaistor, bakit? Ang utos nga ni PBBM, pababain yung antas ng tensyon. Wala tayong magagawa dun. Magtiwala na lamang po tayo sa ating presidente. Hindi naman po tayo ipapahamak ng presidente natin dahil ang kagustuhan lang ng presidente, BBM, ay yung ikabubuti ng Pilipinas. The Philippine government will prioritize deploying white ships over warships in the West Philippine Sea as part of its peaceful whole of government strategy to protect Filipino fishermen and assert the country's territorial rights. Ito na nga. Gayahin po sana ng Pilipinas yung ginagawa ng gobyerno ng China. Hindi lang basta poprotektahan mo at sasabahan mo at babantayan, magpapatrolya. Hindi. Talaga pong paglaanan sana ng pondo ng gobyerno. Bayaran. Payroll. Wala namang mali dun. Walang masama dun. Ay di po ba mga kaistorya? Magiging porsigido yung mga mangingisda natin na yan. Kahit walang huli, pupunta yan dyan sa West Philippines. Bakit? Sigurado na may pampakain sila sa pamilya nila dahil sila ay may sweldo. Di po ba? Hindi pa ba naiisip ng gobyerno natin yun? Mapag-uiwanan po tayo ng China. Tingnan ninyo, daan-daan yung nagkukumpulan dyan na Chinese militia sa West Philippines. Bakit? Kasi bayad po yan. Ng gobyerno ng China, kahit walang huling isda yan dyan, mag-i-stay yan dyan. Kasi bayad nakakatanggap ng sweldo Ay di po ba, mga kaistor, sana gayahin ng gobyerno po natin. Eto na.
Yung sa Murillo Velarde map, na hawak na ngayon ni PBBM, tinanggap na niya ito literal sa Malacanang. Ano po? President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Friday called on the public to draw inspiration from the message of the Murillo Velarde 1734 map, the oldest known map that shows Scarborough Shoal as part of the Philippines territory. Diba? Sinabi ko sa inyo mga ilang beses ko nang ginawa ng content yan. Marcos and First Lady Liza Araneta Marcos received the original copy. Original copy po pala yung hawak ni PBBM. Of the map in a ceremony in Malacanang. Let us not only admire the artistry of the masterpiece presented to us today, but also draw inspiration from its enduring message. Ano yung message? To call, to protect, and to assert what is rightfully ours with resolve and with integrity, said Marcos in his speech. Anong gagawin ika diyan sa Murillo Velarde map? Ang anong halaga niyan? Ang halaga po niyan, mga kaistorya, nagbibigay sa atin ng mensahe, binubuhay niyan yung puso natin, na ipagtanggol at protektahan, ipaglaban kung ano talaga yung atin, pag-aari natin, particular dyan sa West Philippine Sea. Tuloy natin ang pagbasa sa baba. Together, we hold the pen to write the next chapters of our nation history. Chapters that uphold the principles of justice, truth, and unity. May isang autoridad na nagsabi, mga kaistorya, kung hindi ako nagkakamali, si Commodore J. Tariela, nung na-interview siya ng inyong lingkod, na tayo ang magpiprepara sa future ng kabataang sambayan ng Pilipino, sa kinabukasan ng Pilipinas. Tayo yung aktor ngayon. Tayo, mga kaistorya, ang magiging dahilan kung ano ang maisusulat sa history ng Pilipinas na mababasa ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ano ang punto natin doon? Kung hahayaan lang natin ang West Philippine Sea na tuluyang makamkam ng China, wala na po tayong ipamama ng West Philippine Sea sa susunod na henerasyon na pinagkukunan natin ng kabuhayan at supply ng pagkain. Wala na. Wala na tayong exclusive economic zone sa South China Sea na ipapamana natin. Take note, mas malaki pa po, mga kaistorya, sa oil reserve ng isang OPEC member country ang nandyan sa West Philippine Sea. Oo, at isa sa dahilan na pinag-iinteresan ng China. Kahit ang Amerika, alam ng Amerika yun eh. Let us ensure that the legacy of the Murillo Velarde map continues to guide us in our journey as a nation, steadfast in our identity and resolute in our aspirations, he added. O yung mga pro-China dyan, na inyong sinusuportahan ay historic rights na ipinaglalaban ng China. Nako po naman! Mas lumaan pat mas baliti pa ang historical rights o historic rights na ipinaglalaban ng Pilipinas kung ang babasihan natin ay ang Murillo Velarde map. For your information, mga pro-China, for your information, ang 10-dash line ng China, 1940s lang nila yan, inimbento. Inimbento yan. Dekada 40 lang. Mag-research kayo. Mag-research kayo. Samantalang, ang Murillo Velarde map naiguhit na, ipinaguhit ng hari ng Espanya noong 17th century pa. Di ba, mga kaistorya? Ewan ko lang kung tatanggapin ng mga pro-China. Palagay ko hindi dahil ang kanilang ipinaglalaban ay ang naratibo ng China. Also called the mother of all Philippine maps, the Murillo Velarde 1734 map was one of the over 270 maps submitted by the Philippines to the arbitral tribunal constituted under the United Nations Convention on the Law of the Sea in 2013. Isa yun sa dahilan. Kaya nanalo tayo, mga kaistorya. It played a role in establishing the country's entitlement to maritime areas as reaffirmed in the 2016 Arbitral Award on the South China Sea. 2013 ang binanggit dito na petsa. 2012 yung akin. Siguro nagkamali po ako sa taon na akin nabanggit. See?
Ganyang kahalaga ang Murillo Velarde map na yan, mga kaistorya. It reminds us the history when meticulously preserved, wield immense power to inform and to uphold the truth. Tingnan nyo. Isa yan sa basihan, mga kaistorya, ng katotohanan na ipinaglalaban natin. Isa yan sa sumusuporta sa ipinaglalaban natin sa West Philippine Sea, mga kaistorya. Naintindihan na po ninyo, the map was acquired. Actually, may ginawa ko ditong dedicated content. 2 na yata o 3. Pang-4 na ito. The map was acquired by Mel Velasco Velarde in 2014 at an auction in Sotheby's in London. Hindi ko alam kung tamang pronunciation ka. And donated to the Philippine government. It was produced by Spanish Jesuit friar Pedro Murillo Velarde with the help of 2 Filipino artisans, Francisco Suarez and Nicolas de la Cruz Bagay. Yun pa pala yun, mga kaistorya. Ito pa. Nananawagan po, mukhang gusto ng isang mambabata sa mababang kapulungan ng muli pong sumali ang Pilipinas sa ICC. Mga kaistorya, yan po ay si Batangas Representative Jervil Luistro. Mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Maraming salamat sa inyong lahat. Pasensya na hindi pa po ako makapag-live stream dahil ang akin pong lalamunan ay hindi ko pwedeng puwersahin na magsalita ng matagal. Pasensya na kayo. Nagpapasalamat po ako sa inyo ng marami sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa lagi ninyong pagsubaybay, pag-antabay, pagsuporta, panonood, pag-like at pag-share sa mga contents ng inyong lingkod. Higit tayong nagpapasalamat sa ating Panginoon. Muli, ako po, si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.